Yung sagot ko po medyo tangential subalit connected. Pero mahalaga kasing masabi ito. I'm a very optimistic person. However, given my political training and experience, ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Senado, no? Na kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, o to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society at any point in time, kung kailangan magmobilize tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Cayetano po, okay lang na on record ito. Kaklase ko yan sa UP, kilala ko yan, nakalaban ko sa politika sa UP yan. At nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita ko paano nila pinapatagpo ang Taguig. At masasabi ko ng tahasan, hindi ko mapagkatiwalaan ng mga Cayetano. At tandaan natin, kahit ano pwede gawin ng mga tao na yan. Sabi natin kanina ba, politics is perception, politics is addition. Dagdagan ko yan. Politics is the art of the possible. Anything can happen. We did not see what happened in the last few days. And we can see what will happen. And given their state of mind, their frame of mind, and their history, anything can happen. So we should be all prepared. Prof, why so harsh? Sabi ng mga bata. Baka masyado kang harsh sa Cayetano. Nung nakaraang speech niya, ang tawag niya kay Senador, dating Senador Enrile, ay Tito. Pero kinorek ng mga anak. Nakita ko yung video ni dating First Gentleman Mike Arroyo, may sinasabi rin tungkol kay Alan Peter Cayetano. I mean, bakit masyadong harsh naman sa mga Cayetano? Well, gaya ng sinabi ko sa inyo, meron akong personal na karanasan sa kanila, no? Sa pakipagtrabaho, pakipagdeal sa kanila. Hindi ko pwede sabihin lahat, napakahaba nun. Pero ito na lang, one point. Kanina nabanggit ng kasama natin dito, sinabi ni Cayetano, ang forfeit ay agad-agad. Actually, in social media, umiikot ngayon, merong video na umiikot, kinokontra niya ang sarili niya. At in one video, sinabi niya, hindi ito agad-agad. Sa second video, sinabi niya, ang ibig sabihin nito, agad-agad. So, Cayetano versus Cayetano. So, doon pa lang makita mo na mahirap magkatiwalaan ang salita ng taong ito. Kaya ako harsh sa kanya. Dahil ang pinaka-pet peeve ko bilang guro, ay ang pagsisinungaling. Sa buong buhay ko bilang guro, 30 years na ako nagtuturo, sa 6,000 plus or minus sa estudyante ko, 4 pa lang ang binagsak ko at 2 doon dahil sa plagiarism. Pagsisinungaling yan.